So, ayan mga master, good morning po sa inyong lahat. At nandito na naman tayo sa ating episode. Nandito na naman tayo sa Lalamove serye natin. Hindi ko alam kung episode 85 na natin to, sa season 2. Pero ayan, biyahe pa rin tayo mga master. Makikiraan muna. So, meron na tayong mga master, meron na tayong mga pick up. Dalawa actually. Pero ito short ride lang ito. Pupunta lang dyan sa Taguig. So meron na tayong pick up. Nasa bahay ako, nagtatambay ako. Wala talagang booking na papuntang Marikina. Ang hirap kumuha. Kaya nagtiyaga na lang muna ako dito sa Taguig. So malapit na tayo. Puntahan natin muna tong natin. Dito sa booking natin, kikita lang tayo dito ng mga master. Mababa lang, 245 lang lahat to. Malapit lang naman, dyan lang sa may Diyan lang sa Taguig. O ito, pag-usapan na natin habang wala tayong content na iba. Itong Rusi natin. Nabili ko po ito ng brand new mga master. Alam niyo naman, meron na tayong vlog, yung unang-unang vlog natin, bago tayo maglalamove. Sa season 1, Lalamove serye natin. So ngayon po, na siya? 25,000 kilometers na tinatakbo nitong Rusi na to. So, sa mga nagtatanong, kumusta naman ang performance nitong Rusi? Actually mga master, itong motor na to, GY6 kasi, GY6 makina nito, average lang. Ihahatid ka sa destination mo, diba? Ayun lang, wala namang special sa motor na to mga master. Talagang average lang. Okay siya for daily use, delivery. Hindi ka manghihinayang na masagi-sagi kasi nga mura lang. At syempre talagang naman, masasabi ko naman reliable naman. Tsaka matibay. Yan. Kasi sabi nung iba, ang Rusi daw actually hindi naman Rusi kasi talaga yan Hindi naman Rusi ang gumawa niya, rebrand lang naman sila. GY6, no? Ang makina ng GY6 talagang ever since bago pa ako matuto magmotor, meron na talagang GY6, no? Yan. So yung ibang parts nga ng Honda, GY6 parts, magkakasukat lang yan. At yung ibang mga parte ng mga motor-motor, GY6, magkakasukat lang din. So kung tibay yung pag-uusapan, masasabi ko naman na matibay din siya mga master, no? Nasa tamang pag-aalaga lang talaga. Lahat ng motor may issue. Walang perpektong motor. Ang lang, 'di ba? Ito lang ang downside niya, medyo malakas ng konti sa gasolina to compare dun sa ibang mga motor. Pero nagagawa naman ng paraan, napapatipid naman. So nagawa naman natin siya ng paraan na tumipid naman siya ngayon. Nag-average siya ng 34 to 38 kilometers per liter city driving. So yan po ang niya. And kung tatanungin nyo kung nagka-issue na ba to sa loob ng isang taon na biyahe natin halos araw-araw part-time, wala naman. Ang unang naging issue ko lang dito dati is yung cable niya, speedometer cable. 3 beses agad ako naputulan. Yun pala, kailangan man lagyan ng lubricant yun para hindi agad maputol. So ngayon hindi na siya napuputol, no? Okay na siya. Yun lang, wala na akong ibang naging issue sa motor na to bukod sa hindi naman siya katulinan, no? Tumatabo rin naman ng mga 80 to, 80, 85, 90 pag sinagad mo. Pero syempre pag city driving ka lang yan, ganyan 60, 70. So bihira lang ako magpatakbo ng mabilis kasi wala naman makakapagpatakbo ng mabilis sa city drive So overall, ang review ko dito sa motor na to, average, no? Just like any other motorcycle na dadalhin ka sa point A to point B, ganun lang. GY6, yan, Rusi Rush 125. Kailangan mo lang talaga siya itono na maayos, no? Para tumipid sa gasolina. Ako kasi naitono ko naman na maayos to, no? Tumipid naman sa gasolina. Kaya naman, wala na akong problema dito. Talagang na lang, iniintay ko na lang na masira. Hindi, joke lang.
Okay naman siya, no? Ang sabi ng iba, sirain yung mga bearing. Wala naman akong pinapalitang bearing until now. Yun nga ang inaabangan ko eh. Siguro talaga nasa gumagamit lang mga master. Hindi ako naniniwala na yung mga yan ipumasa naman yan sa quality standard. Hindi sa pinagtatanggol kong brand na to. Talagang first ano ko to eh. First Rusi ko to eh. Baga gusto kong ma-experience kung ano ba ang feeling. Kung ano ang pakiramdam na may Rusi, di ba? Ganun lang din naman, wala namang pagkakaiba. Hindi ka nga lang titingnan ng mga ibang tao kasi nga syempre alam nila. Yan. Rusi lang. Pero para sa akin pareho lang ng purpose 'yan. So, ngayon po mga master, ayan, 25,000 kilometers na siya. Tinatakbo niya. Walwalan, no? Sagad-sagad. Every time na babiyahe tayo. Oh, yan. Yan ang 0 to 25,000 So, panalo na to para sa akin mga master. Okay na. Wala na akong masasabi. Ayan, nandito na tayo sa ating pick up point. Ay, dito. Brown na gate daw. Brown na gate. On the right. Okay, so nandito na tayo mga master. 7. Ito na nga. Tawagan na dito. Lalamove, ma'am. Lalamove po? Oh, nandito na po ako sa gate. Ayan. Ito yung sa akin. Ay, teka. Ano to? Limasag? Oh. Sige. So, yan na nga. Tuloy tayo sa natin dito. Kasi, ito na siguro yung tawag nito, panahon para maikwento ko yung performance nitong Rusi na to. Kasi nung una gusto kong gumawa ng review dito, kaso lang ang sabi ko ayoko muna gumawa kasi nga tawag nito, hindi mo pa masubukan eh. Iba kasi yung nagre-review ka na subok mo na, kaysa sa yung nagre-review ka na wala lang, hearsay lang, based on tsaka by the book, di ba? Ito talaga true experience. So, ayan. Sasabihin ko na sa inyo ang mga ayokong siyempre, di ba? Gamit natin to. Alam natin kung talaga ang ang performance niya. Yun na nga. Wala namang special. Ang napansin ko lang dito, mga master, hindi talaga siya ganun kabilisan, no? Talagang hindi kagaya ng ibang mga brand na pag sinabi mong 125 tumatakbo ng 100. Ito talaga 125, takbo lang talaga siya ng 80 ganyan. Yan lang. Tapos ayan, normal naman to sa sa mga ganitong mga mumurahing motor. Yung pairings kapag medyo hindi ganun katibay, pero wala pa namang basag to, no? Lang yung pintura niya, hindi pa naman kumukupas yung pintura niya. So hindi naman kupasin yung kasi hanggang ngayon makintab pa din to eh. Ba parts availability, marami kasi GY6 to eh, marami talagang parts to. Tingin ka lang sa online, marami kang mabibili. Basta GY6. Nasanay kasi tayo sa mga sa mga branded na motor. Mabibili mo anywhere din. So, ito, ganun din, anywhere din makakabili ka rin ng product. So, 1 year na siya, mga master, at hindi pa naman ako binibigyan ng sakit ng ulo. Pero ito lang, syempre handa ako lagi eh. Yeah, any time na magkaroon ng issue, meron akong dalang mga tools dito sa sa aking compartment na napakaliit. Yan, sapat lang yun para magbaklas ng karburador, ganyan, magtono, mag-adjust just in case na magkaroon ng problema yung karburador. Maintenance ko lang dito is change oil lang. Yan, regular change oil. Yan lang yung talagang ginagawa ko dito sa motor na to.
So, kung masasabi kong sirain, iba kasi yung term ng sirain sa pinababayaan, no? Iba yun mga master eh. Magkaiba yun. Siguro, yung ibang mga motor, kaya nagiging sirain kasi nga pinababayaan. Di ba? Pag sirain, sinabi mong sirain, yun yung motor na, di ba, ginagamit mo, bigla na lang magbe-breakdown. Tapos kung ano-anong nasisira or something na habang nito-drive ka, bigla na lang may mababasag o matatanggal. Or yung makina bigla na lang titirik, yun yung mga sirain. Yung tipong maayos naman na maintenance mo pero ano pa rin, di ba? Palpak pa rin. Yun yung sirain. Kasi iba kasi yung ano natin eh, term natin dun sa mga ano eh. So pag sinabing sirain, yun talagang literal na kahit na brand new eh, masisira. Talagang sobrang low quality. Di naman. Kasi 1 year na, di ba? Wala naman tayong nakikitang problema. Stator, battery, hindi pa nga ako nagpapalit ng battery nito eh. Goods pa din eh. Nagaana pa rin ang starter, di ba? Lahat walang issue. Mga nagtatanong kung okay ba ang Rusi, syempre, ginamit ko na 1 year na. Okay naman, no? Huwag mo lang expect na talagang ano, yung head turner. Kung ang hanap mo pormahan, hindi ito yung brand para sa'yo. Pero kung ang hanap mo is daily use lang, katuwang sa trabaho, ganyan, o kung wala kang budget friendly itong motor na to, mababa ang monthly, mababa ang cash, di ba? Pwede. Alagaan mo lang mga master, no? Tamang ang change oil lang kasi alam nyo ang makina, ang pinakadugo niyan talaga langis. Kahit anong brand pa yan, kapag ikaw tamad ka mag-change oil, sigurado yan, titiri ka talaga dyan. Diba? Walang makina na matibay kapag ang langis ay ubos na or hindi ka nagpapalit ng langis. Diba? So, kailangan lang alagaan mo lang sa langis. Yan po ang ang sikreto para mapangalagaan mo yung motor. So, accessories wise, kung mahilig ka mag-accessories, diba? Bahala ka. Basta ang importante kasi dyan, ako kasi, mahalaga kasi sa akin yung makina hindi yung panlabas ng ng sasakyan. So yan. Yan lang po mga master ang ang update ko dito sa Rusi natin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Tibay. Sa tibay, okay din. Okay na. Siguro kung i-range natin from 1 to 10, siguro nasa 7. Para sa akin kasi ako gumagamit Tibay din. Hindi ko ina-expect na tatagal to ng ganito. So tingnan natin kung aabot pa ng 2 years to Mas naman to. Kumbaga, mas gusto ko naman to kumpara sa e-bike. Kapresyo na ng e-bike tong motor na to Pero sigurado naman ako na mas tatagal to kumpara dun sa e-bike. Tsaka syempre malayo rin ang range nito. Ang dami na rin napuntahan nitong motor na to Naisama pa natin to sa mga camping vlog natin So bottom line mga master, ang talaga, ang summary nitong natin nasa taong gumagamit yan, nasa pag-aalaga yan. Kung hindi ka marunong mag-alaga, wala talagang mangyayari yan. Talagang magiging sirain talaga yung isang sasakyan, diba? Okay, so yun lang mga master. Proceed na tayo sa ating sa ating pick up. Second pick up. Hello po. Ma'am, Lalamove pick up po. Nandito na po ako sa may garage ng taxi. Ma'am, confirm ko lang yung address Sino nag-book nito, ma'am? Okay. Tama po ba yung address natin doon? Sure kayo, ma'am para madaling puntahan. Alright, mga master. Nandito na tayo sa sa Sukat Road. Ayan, mga master. Nandito na po tayo sa ating Nandito na po tayo sa ating drop po. Delivery po, 105 lang, ma'am. Okay na, ma'am. Sige po. Okay, let's go. Punta na tayo sa isa nating drop off. Hello po, ma'am. Good morning po. Lalamove delivery po. Teka lang, ma'am. Checkin ko lang po, Ano lang, ma'am? 140 po. Ma'am, saan po banda rito sa inyo? Nandito na po ako sa may 5th Street
Opo, nandito po ako sa tapat ng mga bumbero. Okay. Nandito na po ako sa harap. Okay po. Ito po. Ay, teka. Mamula po ba kayong barya? Okay na po. Salamat po. Ay, thank you. Laki ng tip ni ma'am. $200. Swerte tayo mga master sa ating client ngayon. Imagine mo, 140 lang, nagtip pa ng ng 60 pesos. Panalo, thank you po. Meron na akong pang merienda. So, ayan mga master, syempre, quality yung biyahe natin ngayon. Dito muna tayo. Maghanap na tayo ng ng booking dito. So, dito muna tayo sa gilid-gilid. Meron na po tayong booking. Taguig papuntang Antipolo at saka itong isa, Taguig Taytay. Sana makuha natin to. Ayan, so nakuha na natin dalawa. Meron na tayong dalawang booking mga master. Hindi sana ako akit ang Antipolo kaso sayang to, 300 pesos din simula rito sa sa Taguig. So unahin natin pick upin tong papuntang Antipolo. Pero i-chat muna natin tong Taguig. Unahin na muna natin tong papuntang Antipolo. Dito lang to 1 kilometer away lang 1.6 kilometer away lang. Puntahan na natin. Ay mga master, nandito na tayo. Ano kayang pipick upin natin dito? Hello po ma'am, Lalamove pick up po. Papuntang to ma'am, Antipolo? Okay, sige. Ano lang to ma'am? 167. Okay, tiga lang po Okay na to. Sige ma'am. Pasabi na lang po, on the way na ako. May dadaanan lang ako sa Taytay tapos akyat na rin ako Antipolo. So yan mga master, puntahan na natin yung isa nating pick up. Lalamove po? Opo. Ano pong pangalan? Anong pangalan? Christine po. Christine? Yan. Ito. Kanina pa ako tumatawag sir Sa kanya po ba? May meeting po kasi siya Okay. Sige. Pasensya na po. Okay. Christine May de la Cruz, no? Tama. Meron tayong Antipolo na 167. So, 300 plus din to mga master. Pwede na. At kumita na rin tayo ng 300 kanina. So, meron tayong 600 pesos. Tapos, magkakaroon pa tayo ng pabalik. So, nakukompute na natin yan. Ang mga bagong hari ng kalsada ngayon. E-bike. Grabe. E-bike lang sa kala mga master. Sana ba tayo? Ito yata. Ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Hindi ko lang alam kung saan dito. Cabrera Road 89. Ma'am, good morning po. Sa Lalamove po ito. Nandito po ako sa may nakalagay dito, welcome, Purok Hapay, Mangga, Macdo Village po. Ito. Teka, sukli. Sige, salamat po. Ayun, thank you. May sobra din si ma'am. Alright, so puntahan na natin mga master yung isa nating drop off. Okay, ayan mga master, packet na tayo sa Antipolo. Ayan, nandito tayo sa Taytay. Malapit tayo sa Antipolo, dito yung boundary dito. So ayan mga master, nandito na tayo sa ating ating drop off. Lalamove po ito. Hello sir, sa Lalamove po. Saan ka ba sir? Block 5, lot 10. Ayan, ito na. Ayun, dun sa taas pinin Sobra. $167. Ay, salamat po. Thank you, sir. Uy. Grabe, babait ng mga client natin yan.
So, ito mga master, ang babait ng mga kliyente natin ngayon. 167 lang. Pero binigyan tayo ni sir ng 220. O, di ba? Panalo. Pangalawang ano natin to. Lahat yata may tip pa. Thank you sa mga kliyente natin. Ang babait. Eto mga master, may booking na tayo. Papuntang Cavite to. Papuntang South. Grabe, layo. Pero ano to? Okay naman. No? 267 papuntang Tansa. Nako, sana naman maliit lang to layo pa naman ito. Pero pwede natin tanggihan to mga master. No. So ayan, meron na tayong booking papuntang Tansa. Kaka-drop off lang natin, may na-pick up agad tayo. Okay lang to, pabalik ng South eh. So tirahin na natin to kung kung maganda yung ito yung papadala. Pero pag pangit yung ipapadala nito, auto cancel tayo dito. Wag lang sana malaki, no? Kontratahin natin to kapag malaki to. Tanungin mo natin kung anong pipikapin natin doon para siguro. Dala-dala po yata ako. Kung malaki, kung large na plastic po. Ma'am, parang po, hindi kakayanin ng ko kasi may existing po akong dala-dala sa bag ko. Hindi kakasya. Po. Lagpas po 20 kilograms yan, ma'am eh. Hanggang lang po tayo, ma'am. Pwede yan, ma'am. Hatiin nyo sa dalawang rider para madala ng Oo, kasi hindi po kakasya, ma'am. Baka masira yan eh. Ang layo ng deliver natin sa pa to, Tansa, di ba? Oo mainit po. Baka mabasa o kaya umulan, hindi natin alam. Ano na lang, ma'am, para pinaka-the best talaga dyan, ma'am, change rider. Para yung walang dala. Kasi malaki po yan eh. Oo, change rider lang natin, ma'am. Lagay nyo sa note, ma'am, para alam nung rider na pipick up. Sabihin nyo yung wala pang dala. Kasi pag meron din pong dala, baka hindi rin po maisakay. Sayang yung punta ng rider. Oo, change rider lang po yan, ma'am. Tapos lagyan nyo ng note para alam nung pipick up. Sige po. Antayin ko na lang po, ma'am. Okay po. Ayun. Lintik. Suman. 4 na plastic na large. Pass tayo dun, mga master. Kala ko pa naman maganda na. Hindi ko kakayanin yun. Large eh. 100 pieces each eh. Ayaw niya pumayag na gawing 2 rider eh. Hindi rin ako papayag na makipagsapalaran tayo dun. Tapos ilalagay sa sako. Ay, negative. Yan ang dahilan, mga master. Kaya namimihasa yung iba kasi may mga pumapayag. Diba? Dapat talaga, hindi kayo papayag sa ganyan. Nagpapalalamove na raw siya. Uto-uto lang yung kumukuha nun. So ngayon, ang mangyayari nito, hindi ika-cancel to. Magulang talo daw sila kapag dinalawang rider o yung kinancel. Hindi ko kukunin yan, pas tayo dyan. Isang sako, suman, 400 pieces na suman. Diyos me, napakabigat nun, mga master. Bahala kayo. Okay, hanap na lang tayo ng iba. Marami pang booking dyan, hindi tayo magpapakamatay sa ganyan, mga master. Update ko na lang kayo mamaya. Okay, dahil sa na-cancel yung natin, yung isa natin booking. So, hanap na lang tayo ng iba pang booking. Dito tayo ngayon sa may Antipolo. Wala Kailangan talaga i-cancel yun Talo tayo dun Magpapakahirap lang tayo dun, mga master, para kumita sila na malaki. Pero hindi patas. For plastic bag. Ewan ko kung sinong tanga yung kukuha nun, mga master. Nakita ko binok Pero may kumuha na. Siguro nakipagkontrato na lang sa kanila. Napapalibutan tayo ng mga lalamove rider dito. Uy, magselis kayo dyan. Wala akong makukuha. Mukhang mga malulupit pa itong mga to. Ganito yung pormahan ng mga malulupit na courier service rider Alis naman kayo dito muna. Ito pa sa likod natin, meron pa ditong isa. Ito, tingin ko mukhang baguhan lang to.
Pero yung mga nasa harapan natin, malulupit na to. Yung mga naka half face lang. Yan yung mga malupitan, mga master eh. Ayan mga master, meron na tayong meron na tayong pick up. Dito tayo sa may Antipolo, papuntang Taguig to mga master. MCI 40 Taguig, saan ba to banda? Yung drop off natin. Let's go. Puntahan natin. Tawagan natin kung anong pipick upin natin doon para sigurado. Hello po ma'am, good afternoon po. Kaka-pick up ko lang po ng booking niyo ma'am, papunta pa lang po ako. Nandito po ako sa may hindi ko po alam to ma'am, pero malapit lang ako sa area yun, siguro mga, teka lang, checkin ko lang po Ano pong ipapadala nila ma'am? Buhay po. Akala ko buhay. Sige ma'am. Sige. 2 kilometers away lang ako sa inyo ma'am. Okay, so papunta tayo doon. Let's go. Puntahan na natin mga master. Ito, medyo okay pa to. 3 chicken daw eh. Ano naman? Pagkain. Naka-plastic naman daw na maayos. Sige. Ayan, hanapan natin ang kasabay ito mga master. Last 2 booking tayo eh. Tirahin na natin to. Naka-pick up din tayo dito sa Antipolo eh, no? Hirap talaga ako kumuha ng booking dito mga master eh, sa Antipolo. Hello ma'am. Nandito na po ako ma'am sa may Lourdes Street eh. Saan po banda rito sa inyo? Ang laki namang manok niyan ma'am. Ano to kuya, yung bantren? 3 lang to malalaki. Grabing manok yan. Ang laki Ano yan ma'am? Manok talaga yan? So, yung oversize ng 45 days. Meron bang ganun? Oversize ko ng 45. Sige. 45 days, yung mga magnolia. Alam mo Ito. Ang laki naman nitong manok na to. Yung ginagamit yan sa handaan na manok. Ito, dinosaur ma'am. Laki no. Ang order niyan foreigner. Pag hindi mo kuya makontak ako, tawagan mo ako. Sige. Saan ba to ang drop off nito? Dito sa Tama ba yung address ma'am? Kasi minsan mali yung address eh. I-cash yun na lang kasi ano yung Gcash ko ngayon tawag nito. Hindi mo na, dyan na lang kuya. Hindi. Nakadoble naman. Meron ka pang plastic para doblehin natin. Baka meron ka pa. Ayan. So, sobra again ang bayad ni ma'am. Boy, ang babait ng mga kliyente natin ngayon Itong dala-dala po natin mga master. Nagulat ako. 3 pirasong manok daw to. Pero yung manok parang dinosaur. Napakalaki. Hindi kasya sa lalabag. Hype na manok na to. Ang laki. Ang laki talaga. Ayun, kita nyo nung 3 piraso yan Pero 20 kilos siya itong manok na itong 3 na to eh. Grabe. Na-scam ako dun Hindi nyo naman sinabing dinosaur to. Grabing manok to. Natawa talaga ako dito mga master. Anyway, sige. Wala na. Na-scam na tayo eh. Punta na tayo. Hanap muna tayo ng isa pang booking mga master. Tingnan nyo naman tingnan nyo si Lala Move mga master. Nandito ako sa Antipolo pero binabatuhan tayo ng Las Piñas na pick up. Pasaway eh. Hindi ako makamove on mga master sa 3 pirasong manok. Grabing manok to, laki. Ang lupit. Hindi ko pwedeng ilagay ito sa likod. Baka masira yung bracket natin. Tsaka ang likot ng motor natin ito. Bigat eh. Tingin ko lagpas 20 kilos to eh. Na-scam ako dun sa 3 pirasong manok na yan. Sa susunod nga, pag meron tayo na pick up na ganyan, tanungin natin kung gaano kalaki yung manok. So, ayan mga master, meron na tayong last booking. Pabalik ng Las Piñas. So, ito panalo na to, 194 pesos mga master. So, ayun mga master, punta na tayo sa ating pick up point. Hello po ma'am. Ma'am, nandito na po ako sa baba. Opo, sa Toshiba.
Ayan po, ma'am. Okay. Sige lang po. Pauwi na rin po ako. Doon din ako uwi. Oo. Kaya diretso na ako doon, ma'am. Opo, malapit lang sa amin to eh. So, ayan mga master. Lahat po ng ano natin, lahat ng kliyente natin, may tip lahat. At kumita na po tayo ng 1,000 plus. Ayan, so 4.2 kilometers na lang. Nandun na tayo sa ating drop off. Bilisan na natin to kasi kailangan makarating tayo ng before siguro mga 3:30 sa sa Las Piñas. So ayan mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Ngayon, hindi natin alam kung saan dito yung yung exact location ng drop off natin. Tapos, ang da-drop offan pa natin is Foreigner Block 2. Okay, so tingnan natin yung address kung tama. Hello? Hello ma'am, Lalamove Delivery. Where's actually the unit? Is it in the ground floor or somewhere in upper part of the building? Alright, I'm already here at the MC1 parking lot. I'm here at the MC1 store. Okay, so yan mga master, nagkaka-Inglisa na kami. Actually, ito na nga yan mga master. Hey sir! Santana! Okay. Okay. So tama pala yung ko. Itsugas. Ang hirap pag-English mga master. Hindi rin siya kasi nag-i-English ng maayos eh. Pag ang kausap mo pala, hindi nag-i-English na maayos mga master. Hindi ka rin makakapag-English na maayos. Okay. So, I am nose bleeding. My goodness. So, ayan. Mga master, nandito na po tayo sa Parañaque, sa may C5 extension. At 10 kilometers na lang, nandun na tayo sa ating drop-off sa may amin. Saktong-sakto lang yung natin, yung drop-off natin, doon mismo sa amin. Diretso, uwi na to. So, last booking na rin natin to mga master, no? Tayo po ay naka-6 na booking na ngayon. Mabilis-bilis yung pacing ng ride natin ngayon. At maganda yung latag ng mga booking kasi tabi-tabi lang yung natin, yung pick up. Tapos yung drop off natin along the way lang. At ang maganda sa lahat, lahat po halos ng ating mga kliyente ay merong tip. Ayan, so galante sila lahat. At dahil po dyan, kota tayo mga master. Ngayon lang tayo ulit kumuta. Naka 1,000 rin naman tayo mahigit kahit papaano sa part-time natin, no? Ayan, bakit nga pala traffic to dito? Ano nangyari? Ayun, kaya pala traffic eh. May tumirik eh. Ito, tirik sa gitna ng kalsada. So ayan, siguro hindi ko na paabutin to doon sa natin, sa drop off natin. At ganun din naman, doon din naman ang bagsak natin sa amin sa Las Piñas. So ayan, maraming salamat mga master sa pagsama nyo sa ating ride ngayon. Quality po ang naging biyahe natin, kahit na mababa ang fare, pero nakahanap pa rin tayo ng mga magagandang fare na booking kanina. At naging maayos naman ang biyahe natin ngayon. Wala naman naging problema. So yun po. Ano bang natin? Wala, yun lang. Typical na araw na pagkuha ng mga pick up. Wala masyadong drama. So smooth lang ang ating delivery ngayon. Ayan, update ko na lang kayo mamaya. Sige, pag diretso. Sakto, ubos yung gas na, yung isang full tank natin, ubos, no?